1 hour na ang libing mo. Yung pamilya mo na umiiyak ay magsisiuwian na at magpapakain sa mga kamag-anak mo at nakilibing sa'yo. After 2 hours, may mga ibang bisita na dadating o kaya may magte-text at hihingi ng pasensya dahil hindi sila nakarating sa libing mo. After 6 hours, ang mga bisita at ibang kamag-anak mo ay magsisiuwian na sa kanila at ang pamilya mo ay magsisimula ng magplano sa mga gagawin sa susunod na araw. After 24 hours, yung naiwan mong CP ay may mga message na dadating sa pag-aakala nila na buhay ka pa. Pero ang hindi nila alam ay nag-uumpisa ng kinakain ng bakterya ang katawan mo. After 5 days, yung pamilya mo ay salo-salo ng kumakain. Habang ikaw ay nabubutas na ang iyong katawan dahil sa mga uod na kumakain sa iyo. At pagkatapos ng 1 taon, may mga tao na makikita ang mga larawan mo at may isip ka ng panandalian. Habang ikaw ay malapit nang maging buto sa loob ng iyong libingan. Pero ang iyong kaluluwa na ikaw mismo ay hinatulan na ng Diyos at dinala ng anghel kung saan ka patungo. Maaring sa Hades na daigdig ng mga pagdurusa at mga patay, o kilala sa tawag na impyerno, o kaya naman sa paraiso. Kaibigan, lagi mong tandaan na napakaikli ng buhay sa mundo at madali ka rin makakalimutan ng tao. Kaya't marapat lang na wag nating pairalin ang pagkalabis na kagustuhan natin dito sa mundo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, ay lilisan ka rito. Darating ang araw na nasa ilalim ka na ng libingan mo. Hebreo chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ang paghuhukom. Malinaw na sinasabi ng Bible na itinakda na sa tao ang kamatayan at walang sino mang makakapigil nito dahil ang Diyos mismo ang nagtakda nito. Kaibigan, huwag mong sayangin ang oras at panahon mo sa mga bagay na wala namang kabuluhan dahil pagkatapos mong mamatay ay pagbabayarin ka ng Diyos kung ano ang iyong ginawa. Totoong dapat tayo ay maging masaya pero hindi lahat ay pwede nating gawin dahil ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kaibigan, maraming paraan kung paanong hindi ka makakagawa ng mali o kasalanan sa Diyos. Imbes na sumama ka sa mga taong malayo at walang pagkakakilala sa Diyos, ay sumama ka sa mga taong malapit sa Diyos at tuturuan kang manalig at manampalataya sa Kanya. Doon ka sumama sa mga taong may takot at kumikilala sa Kanya. Hindi sa mga taong ilalayo ka sa Diyos at dadalhin ka lang sa kapahamakan. Tandaan mo kaibigan, nilikha niya tayo para sumunod at maglingkod, hindi para ubusin lang ang buong oras at panahon sa iba-ibang bagay. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Malinaw na sinasabi ng Bible na ang pagsunod sa utos ng Diyos ang pinakakumpletong katungkulan ng tao. Hindi lang para magtrabaho, kakain, matutulog, gigising, maliligo at magtatrabaho na naman. Wala na tayong panahon sa Kanya. Nakakatakot ito kaibigan, dahil wala tayong kasiguraduhan sa kaligtasan at hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Kaibigan, kung gusto mo na makasiguro ka sa iyong kaligtasan, maglaan ka ng oras at panahon sa Kanya at tanggapin mo Siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Sundin mo lang ang panalangin ito. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Inaamin ko din na hindi kita kinikilala noon sa buhay ko. Pero ngayon ay nagpapasalamat po ako dahil binayaran mo ang lahat ng kasalanan ko sa krus. Simula ngayon ay nananampalataya ako
na inako mo ang lahat ng kasalanan ko na dapat ako ang magbayad, parusahan at mamatay. Ngunit ikaw ang namatay sa krus para sa akin. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok po kayo at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, kayo na po ang maghari sa aking buhay at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumabay ka sa ating panalangin at siya ay tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas, mapalad ka kapatid dahil siya na ngayon ay iyong tagapagligtas. Ikaw ay anak na ng Diyos at kabilang ka na sa kanyang kaharian. Magpatuloy ka sa paglagong espiritual at karunungan. Kilalanin mo pa siya upang patuloy mong maunawaan ang magandang plano niya sa buhay mo at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan.